Tatlong kayamanan ng pamilya. Anak na lalaki, ano ang sinasabi mo? Tatay, ako at ang iyong asawa. Magbabakasyon kami sa Maldivas. Tatlong anak, pakisuyo, alagaan mo sila. Anong sabi? Ihahatid mo ang tatlong munting anghel. Sa akin. Kumukumu. Hoy hoy. Ang batang ito na amoy. Hindi mo ba? Papatayin ang lolo ko sa pagod. Lolo. 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 Lolo, miss na kita. Lolo. CJ. Bawasan mo ng bahagya. Dahan-dahan. Lolo. Mga Ginoo, dahan-dahan lang. Lolo. Huwag. Aabutin ko ang iyong dragon tendon. Ang aking peking ngipin. Ngipin ng Ginoo. Ginoo. Lolo, tulungan mo akong kunin ito. Ginoo. Ginoong matanda. Pampababa ng presyon. Kung ganito ang mangyayari, tiisin natin ang panganib. Ipasa mo ang balita. Hanapin ang yaya sa buong lungsod. Sa unang sweldo, 1,000,000. Hintayin mo ako. Daddy, sasaktan kita. Ulit na naman ni Kuya ang binato ang bata. Ibinaling niya sa'yo ito. Ikaw pa ang may mukha para magsalita. Pinasusunod mo ako na magkaapo. Hindi ka naman makabuo. Kung may apo tayo sa bahay, hindi sana ganito kagulo ang sitwasyon. Nasa 30 na nga ikaw. Wala ka pang kapareha. Ikaw na anak ng pasaway. Kailangan mong bigyan ako ng apo na babae. Kung hindi, huwag ka nang bumalik. Ako. Sakay. Dahan-dahan. 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 Huwag kang gumalaw. Sumama ka sa akin. Dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan, ha. Ginoo. Itong tatlong batang ito, hindi nila ako titigilan hanggang sa mapagod sila. Sandali, mga gamot sa hypertension. Nahanap na ba ang babysitter? Nasa daan na sila. Ito. Pagsugpo sa uso. Mimi. Mimi, nasugatan ka. Ang ganda. Sana'y gumaling din ang mama. Nang mabilis. Maliit na batang babae. Saan ka pupunta? Sabi ng doktor, wala nang pag-asa ang mama ko. Lolo, maaari mo bang iligtas ang mama ko? Ikaw, bata, sadyang may swerte ka. Dapat sana'y namatay ang iyong ina sa panganganak. Nakasalalay lahat sa iyong swerte. Pinanatili mo siyang buhay. Hanggang sa ngayon. Lolo, maaari mo bang iligtas ang aking ina, di ba? Ihalo mo ang pulbos na gamot na ito sa kaunting tubig tuwing. Ibigay mo ito sa iyong ina at maliligtas ang kanyang buhay. Ngunit mananatili siyang walang malay.
Babangon pa ba ang mama? Kapag dumating ang pagkakataon, tiyak na magigising siya. Ngunit, kailangan mong tawagin akong guro at matutunan ang ilang kasanayan upang mapanatili ang pagkakataong ito. Basta't makakabangon ang mama, handa akong gawin ang lahat. Ang pagkakataong sinasabi ng guro. Kailan ba talaga? Kaya makakapunta ka na. Ang boat ko. Maliit na kapatid, ito ang nakuha ko. Isang umaga ng mga bote. Pakiusap, huwag mong tapakan. Sige ba? Hindi. Pinindot ko lang. Anong magagawa mo sa akin? Pinapaatras kita sa pagyapak sa boat ko. Pinapaatras kita sa pagyapak sa boat ko. Humingi ka ng tawad. Pinapaatras kita sa pagyapak sa boat ko. Nabuli si kuya. Ayoko ring pumunta. Huwag ka nang manakit. Sasabihin ko sa lolo ko. Sino ang nagpasok sa paa mo sa boat ko? Batang babae ka, at naglakas loob kang manakit sa amin. Ang batang lalaki ng pamilya Gu. Tumigil ka na. Kapag nagkakamali siya, dapat siyang turuan. Masira ang gamit ng iba, at magdulot pa ng gulo. Bakit hindi pwedeng saktan? Ikaw, itigil mo. Humingi ka ng tawad. Nagkamali ako. Huwag ka nang manakit. Huwag ka nang tumama. Bata ka pa. Tumigil ka. Bata ka pa. Bakit ka nangangalap ng maraming bote? Para saan yan? Kailangan kong kumita para ipagamot ang nanay ko. Pera na walang halaga. Kayong mag-ina. Ilang buwan na kayong may utang sa renta. Hanggang kailan nyo balak ipagpaliban ito? Gusto nyo bang umasa na kami ang mag-aalaga? Lolo at lola. Pakiusap, bigyan nyo ako. Ng kaunting oras pa. Mabilis akong makakakuha ng pera. Ikaw, walang hiya kang bata. Anong pera ang kaya mong kitain? Huwag kang magpakaarte. Lola. Mama, anak mo ako. Wala akong ganun. Nawalang hiya na anak. Nabuntis bago ikasal. Nawala ang dangal ng pamilya Wen. Huwag mong sabihin ganyan ang tungkol sa nanay ko. Walang kwentang usapan. Bibigay ako sa inyo ng 10 araw. Kung hindi pa rin kayo makabayad ng renta, dalhin mo ang nanay mo sa kalye. Gino, kailangan na nating umuwi. Kailangan pa nating mag-interview ng bagong yaya. Anong interview? Walang kailangan interview. Ngayon, nahanap ko na ang makakapag-alaga sa 3 munting Diyos na ito. Batang babae, bibigyan kita ng 50,000 piso sa loob ng 1 buwan. Maaari mo bang samahan ang 3 apo ko? 1,988 per 37. 988 per 3. Lolo, talaga bang bibigyan mo ako ng pera? Siyempre, maaari. Ayun, CJ, ayos. Tingnan mo. May butas ang medyas. Isuot mo na ang sapatos. Isuot mo. Alaynan. Lolo, ang laki ng bahay niyo. Nga. Sa susunod, mananatili ka rin dito. Yung batang ito, ang ugali niya. Lalong tumitingkad na parang tayo. Yung pagiging mapag-alaga sa pamilya. Lalong tumitibay sa paningin ko. Kung meron lang ako, ganito kong apo, ayos na sana. Sa hinaharap ni Lolo, siguradong ibibigay niya sa'yo. Isang apo na ganito. Tatay, ikaw lang ang nakahanap ng isang babae bilang katulong.
Yung batang babae na to. Parang pamilyar ang pakiramdam. Kumusta po, tito? Okay. Itong ate. Ang kilay ay nakataas na parang ginupit ng kutsilyo. Ngunit ang mga labi ay nakababa at nagtatago ng talas. Sabi ng guro, ang kilay ay nagpapakita ng talas. Samantalang ang mga labi ay naglalaman ng kasamaan. Kadalasan ay magaling sa mga plano. Mahusay sa paggamit ng banayad na maskara. Upang itago ang tunay na layunin ng kita. Ginoo, mukhang matalino ang batang babae na ito. Ngunit masyado pa siyang bata. Para alagaan ang tatlong batang Ginoo. Baka hindi niya kayanin. Tama ka sa sinasabi mo. Walang anuman. Hahanapan ko siya ng tatlong katulong. Para tumulong sa kanya. Anak, ang iyong tungkulin ay makasama ang aking apo at maglaro ng mabuti. Salamat, Lolo. Anong tinitingnan mo? Ngayon, habang tumatagal, lalong nagugustuhan ko ang batang ito. May talento. Magsimula ka ng magpakasal. At bigyan mo ako ng anak. Isang napakagandang apo. Yoyo, ang pangunahing trabaho mo ay ang samahan ang tatlong batang Ginoo. Tuwing umaga, sama-sama sa pag-aaral ng 1 oras mula alas 9. Tuwing hapon, pagsabihan sila na mag-ehersisyo sa labas. Pagkatapos ng hapunan, magsimula ng klase. Lolo Guardia, tandaan ko na. Yuyu, huwag kang mag-alala dito mula ngayon. Basta, ituring mo itong parang bahay mo. Sige po, Kuya Guardia. Kapag may oras ka, Yoyo, maaari ka pang makasama ang lolo. Maglaro ng chess. Manood ng balita. CJ, makatutulong akong magtanim ng bulaklak para sa lolo. Magbasa ng dyaryo. Maaari ko ring masahihin si lolo. Yoyo talagang ikaw ay mamahaling bulsa ng lolo. Sinasabi mo bang kakaiba? Kanina, Yoyo nagmasahe sa akin. Bakit bigla akong nakakaramdam ng aking binti at pati na rin ang buong katawan ko? Napaka-komportable talaga. Nang dumating si Ginoong Yuyu, bumuti ang pakiramdam mo. Yung laging sakit, hindi na rin masakit. May punto ka. Dapat pa rin may isang apo na babae. Sabi ni Mommy, takot ang mga babae sa ipis. Tingnan mo, mukha itong totoo. Kapag dumating siya, ilagay mo muna dito. Kukunin ko pa ang marbles. Ihuhulog ko sa hagdang bato. Kung hindi siya mag-iingat, siguradong madudulas siya. Nagawa ko pa ang pangsakal na pulbos. Hindi ako naniniwala. Hindi pa rin siya matanggal. Kuya, nandito na siya. Ate, nandito na siya. Treasure, nakita na kita. Aga pa lang, alas 9 na. Hindi na kailangan ng ganitong kalaking regalo sa bagong taon. Hindi ako natatakot dito. Anong sinasanay ninyong tatlo? Tio, binubuli kami ni Uyu. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Tio Gu, okay ka lang ba? Aayusin ko lang po. Mas maaasahan pa rin si Uyu. Uncle Gyu, ayos ka lang ba? Aayusin ko lang po kayo. Mas maaasahan pa rin si Uyu. Ako na lang bahala. Yuyu, ikaw ay 8 taong gulang ngayong taon. Dapat ay nag-aaral ka na sa 8 taon. Nasaan ang nanay mo? Ang nanay ko,
ay may sakit. At ang tatay. Tatay. Tatay, ayaw na niya sa akin. Hindi ko kailanman siya nakilala. Buwisit. Iniwan ang iyong ina at mga anak na walang pakialam. Anong klaseng lalaki iyon? Napaka-mahuhusay na bata. Nakakaawa na hindi na makapagpigil. Tatay, paano ka naman naiiwan? Sabi ko nga, nasa 30 ka na. Hindi ka pa nag-aasawa. Bakit hindi na lang mo siyang gawing inaanak? Ganito. Ako ay magkakaroon na ng apo. Tay, huwag kang magbiro ng ganyan. Paano ito magiging biro? Halika. Tingnan mo, ang ganda ng batang ito. Ang gaan ng loob. Bakit parang may koneksyon siya sa ating pamilya? Parang may tadhana. Tingnan mo ang kanyang mga mata. Parang ikaw noong bata ka. Kasing-kasing-kasing. At may tibay pa. Ngayon, isipin mo siya na parang anak na babae. Hindi pwede. Ayaw naming hayaan siyang maging ate natin. Nakatayo na kayong lahat. Kayong tatlong mga pasaway. Paano naman ito? Pinaapi si Uyu, isang babae. Lolo, siyang talaga ang nananakit sa amin. Kahapon, pinahiga niya ako. At pinagsasampal ang puwit ko. Kanina, pinabagsak pa niya kami nang magkasama. Sabi pa ng lolo niyo, nakukunin ang lahat ng laruan ni kuya. Tama ang sinabi ng lolo niyo. Bilang mga lalaki, dapat niyong protektahan ang mga babae. At bilang mga lalaki, hindi niya dapat siya targetin. Yuyu. Sa susunod ha, kapag may nang aapi, sabihin mo kay Tito Gu. Tutulungan ka ni Tito Gu. Salamat, Tito Gu. Hindi nila ako inapi. Ako lang. Nami-miss ko si Mama. Ilang araw pa lang itong batang babae. Pinaikot lang si Ginoong Gu at si Ginoong Gu, na parang mga bata. Kung sakaling mangyari iyon, na maging apo siya ng pamilya Gu, at nagkaroon ng anak si Ginoong Gu, mas lalo na siyang ayaw magpakasal. Paano pa ako makakapag-asawa sa kanya? Ginoong Gu, ilang mga batang Ginoo, ay nagiging bata lang minsan. Sa kabila ng lahat, bagong dating lang si Uyu. Kailangan din niyang mag-adjust, ng dahan-dahan. Kayo, magsimula na kayong humingi ng tawad kay Uyu, at magpakumbaba. Paumanhin. Ikinalulungkot ko. Walang anuman. Sasamahan ko kayo mula ngayon. Nasunog ang tinapay. Kulangan pa ng 0.5 degrees ang gatas. Hindi pasado. Halika, subukan mo ito, Dabao-bao. Simula nang dumating si Miss Yuyu, bihira nang sumiklab ang hika ng panganay na anak. Gusto kong kumain ng jam na may mantika. Pinagtitripan na naman ng pangalawang kapatid ang panganay. Kung gusto ni Erbao na kumain ng jam na may mantika, kailangan mo nang humingi ng tawad kay Dabao. Ayoko humingi ng tawad. Kapag lumamig, hindi na ito masarap. Pasensya na.
Mabait. Kaya kakainin ko ito. Huwag mong hawakan. Mainit ang plato. Ikalawang binatang. Anong nangyayari sa'yo? Alam mong mainit ang pinggan. Pero hindi mo pa rin paalala sa ikalawang binatang. Ginusto mo ba talaga? Hindi po. Anong nangyari? Gongzong. Ilang araw pa lang ito. Itong batang ito, saan naman siya marunong mag-alaga? Baka nga. May galit siya sa mga batang lalaki. Dahil sa mga nakaraan. Sadyang hindi siya nagbigay ng paalala. Si Uyo ay nagsabi sa tiyuhin. Anong nangyari? Nais ko sanang pakainin si Erbao. Bigla siyang humawak sa baking tray. Siya ang humiling na kunin ko iyon. Sinasadya niya akong iwasan. Tiyo, sabi pa ni Ate Uyo kanina. Si RJ ay isang tanga. Ginoogyo. Bagamat sinasabi na ang mga bata, ay walang masyadong masamang isip. Ngunit talagang ayaw niya. Sa ilang mga batang lalaki. Kung magpapatuloy ito ng ganito. Kailangan kong sabihin. Hindi mo talaga naalagaan si Erbao. Tiyugyu. Kahit na. Kahit ikaw. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? CJ, naiintindihan ko na. Magre-resign na ako. Mama, nakilala ko ang isang napakabait na lolo. Pinayagan niya akong tumira sa malaking bahay. At binigyan ako ng maraming pera. Tama nga. Nakita ko rin ang isang tiyuhin. Sobrang gwapo niya. Hindi ko rin alam kung bakit. Nang makita ko siya, parang ang saya. Parang, sabi ng guro, parang may koneksyon sa dugo. Minsan, nagtatago akong nag-iisip. Kung sakali, talaga bang siya ang tatay ko? Sana ganun na lang. Teka, nanay. Kumikita na ako. Pambili ko ng gamot mo. Pambayad din ng renta. Mahal kong bata. Sa wakas, nandito na ako para sa'yo. Lolo, Lola, Auntie, bakit kayo nandito? Kung hindi kami pumunta, gusto mo bang magpanggap na hindi ka may utang? Sinasabi ko sa'yo, wala akong maibigay na pera. Ngayon, umalis ka na kasama ang nanay mo. Lola, kumita na ako ng pera. Maaari ko nang bayaran ang upa ngayon. Maaari mo bang, huwag itaboy ang nanay ko. Ibabalik mo sa akin. Umalis ka. Ikaw, maliit na bata. Nakatago ka ng ganitong kalaking pera. Hindi pwedeng ibigay sa'yo ang mga pera na yan. At saka yung pera para sa nanay ko. Para sa pagpapagamot niya. Sasabihin ko sa'yo, yung nanay mo, matagal na siyang dapat ng ilibing. Yung mga pera na yan, isipin mo na ito ang bayad niya sa ating pamilya. Nakabayaran. Kaya gusto kong kumain ito. Masyadong mainit, huwag hawakan. Ikaw, pangalawang anak. Sabihin mo kay tito. Paano ka ba nasunog? Nakita ko sa grilling pan. Kakanin. Gusto kong kunin ito mag-isa. Gusto ni Ate Uyo na pigilan ako. Pero nahawakan ko na ito. Bakit ka nagkukunwari? Sinasabi mong si Ate Uyo ang kumuha. At ikaw, Sanbao. Kailangan mong tulungan si ikalawang kuya. Magsinungaling. Ayaw lang namin na manatili siya. Hindi nakakatakot ang magkamali. Pero ang magsinungaling, na nag-aapi ng mabuting tao, iyon ay talagang mali. Tama ba? Si Ate Uyo ay talagang nagpaalala kay Erbao na huwag siyang kumuha. Pero sinadya ninyong sabihin na hindi siya nagpaalala at nasaktan pa ang kanyang damdamin. Kaya siya ay nagbitiw. Sabihin ninyo sa akin, dapat bang humingi ng paumanhin? Kailangan din bang humingi ng paumanhin si Tiyo? Tiyo Gyu, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin?
Bilang isang matanda, Tio, mas dapat ka pang humingi ng tawad dahil hindi mo alam ang tama at mali. Naging dahilan patuloy sa pagkakasala kay Uyu. Ganyan. Nasaktan pa niya ang puso niya. Mahal kong maliit. Kung noon pa man ay sumunod lang ang nanay mo. At pinakasalan si Lolo Wang na walang kwenta. E di sana nakuha pa natin. 20,000 gantimpala. Ngayon ay mas mabuti na. Hayaan mong ikaw na pasanin. Ang utang. Gusto mo pang humingi ng pera. Gusto mo pang magnakaw ng pera. Hindi ka pa nasasaktan. Di ba? Sobrang labis na ng pamilyang ito. Grabe naman ang pananakit mo sa anak mo. Sariling anak mo pa naman yun. Naging parang gulay na. Hindi pa rin pinapayagan umalis. Hinuhututan pa niya ng pera yung anak niya. Para kang gumagawa ng kasalanan. Tumawag ka ng pulis. Tama. Tumawag ka na ng pulis. Kailangan talagang tumawag ng pulis. Ito ay tungkol sa aming pamilya. Wala kayong pakialam dito. Umuwi na kayo. Anong klaseng tao ito? Umalis ka. Sino ka ba? Umalis ka. Tama na. Masamang tao. Ibalik mo sa akin ang pera. Maliit na bata. Magtatangkang kagatin mo ako. Papatayin kita. Itigil mo na. Subukan mong galawin siya. Sino ka ba? Kami ang pamilya Wen. Mga sariling bagay namin ito. Bakit ka nandito? Nakikialam ka lang. Umuwi ka na. Nang aapi ng bata. Anong klaseng lalaki yan? Yoyo, ayos ka lang ba? Tito Gyu. At Yoyo, nasugatan ka. Masamang tao. Huwag mong gawing biktima si Ate Yoyo. Anak. Bakit ka? Nang bato. Pinalo namin. Ang apo namin. Anong kinalaman mo? Naiintindihan ko na. Ikaw ang wild na lalaki ni Wen Fancy. Kaya pala, pinoprotektahan niya ang dalawang babae. Nonsense ka. Hindi ganon ang nanay ko. Tatay. Hindi lang niya alam. Hindi alam. Mukhang umalis na siya. Noong panahon na iyon, nagbuntis siya bago ikasal. Kahit ang ama ng bata, hindi niya kayang sabihin. Ngayon, nakahiga siya sa kama. Parang patay. Nakakaapekto pa tayo. Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo. Bawal ang manakit, alam mo yun. Pero aalagaan ko siya ng maayos. Kung magtatangka pa kayong manakit sa kanila, magkaibigan kayong mag-ina, hindi ko kayo mapapatawad. CJ, sabihin mo, na pinoprotektahan mo sila. Pero, may utang silang renta sa amin. Kailan nila ito babayaran? Hindi naman pwedeng tumakas, di ba? CJ, kaya makipag-usap ng maayos sa kanila. Mag-ayos tayo ng mga usapin. Lumayas ka. Hindi ba tayo nag-uusap? Mag-usap tayo ng maayos. Tara na. Yoyo, huwag kang matakot. Hindi na sila mang-aabala sa'yo. Muli. Tio Gyu, hindi ko inasahan na darating ka pa. Maaari mo ba akong dalhin para makita ang mama ko? CJ at Yuyu, sama-sama tayong pumunta para protektahan ang iyong ina. Sama-sama tayong lumakad. At Yuyu, hindi ko dapat magsinungaling na sinadya mong gawin akong nasunog. Walang anuman, sabi ng mama ko. Kung alam mong mali, ituwid mo. Mabuting bata pa rin. At Yuyu, ikaw, Kuya Tio, wala naman akong ginawa. Kuya Yuyu, bigla na lang siyang na-faint. Naku, may lagnat siya. Tawag agad. Agad na tawagan ang doktor ng pamilya. Malapit na sa tahanan ng Gyu. Isa pa, ihanda ang ina ni Wenyu. Pumunta sa sanatorium sa Yuncheng. Gamitin ang pinakamataas na klase ng espesyal na kwarto. Ihanda ang susunod na plano sa rehabilitasyon. Ayos. Umalis na. Si Miss Wen ay dahil sa pagod. Nagkaroon ng mataas na lagnat. Ngayon, bumaba na ang lagnat niya. Pero masama ang kalagayan niya dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Medyo seryoso ito. Kailangan niyang alagaan pa ng mabuti. Anong nangyari? Anong nangyari dito? Tatay, kakatapos ko lang lumabas. Kasama ang mga matagal ng kaibigan. Naglaro kami ng kaunti ng chess. Bakit ang daming nangyari? Buwisit na bata. Paano mo inaalagaan si Uyu? Yoyo. Ginoong Gyu. Wala akong sakit.
Totoo. Huwag mong sisihin si Ginoong Gyu. Yoyo, manatili ka lang sa bahay at magpakatatag ka. Sino mang mangahas na payagan kang umalis? Pipilitin kong agad na umalis. Yoyo, pasensya na. Umaga, nabansagan ka ng tito na mali. Humihingi ng tawad ang tito sa iyo. Walang anuman. Pinrotektahan din ni Tito Guang. Ako at si Mama. Ito ang unang pagkakataon na may nagprotekta sa akin at kay Mama. Sayang nga lang, hindi siya ang tatay ko. Si Ginoong Gyu, si Qiangi, Wen Fanxing ay nakaayos na sa sanatorium. Nakaayos na siya. Ang plano para sa kanyang paggaling ay isinasagawa na. Yoyo, ngayon makakapagpahinga ka na. Mukhang mas mataray na ang hitsura ng ate. Mas nakakatakot na siya. Si Sanbao ay gising na. Nakatapat na ang araw sa puwit. Hindi pwede. Ayoko. Sanbao, sino ang nagsabi sa akin kahapon na kailangan makuha ang perpektong pagdalo sa semester na ito? At sino ang nagsabi? Dapat mas mataas ang iyong aritmetika kaysa kay Dabao. Pero talagang mahirap ang aritmetika, di ba? Sige, pagkatapos ng klase, sasamahan kita sa aritmetika. Hatiin natin ang mahihirap na tanong sa maliliit na bahagi, parang kumakain ng cake. Kumagat ka ng dahan-dahan. Okay ba? Huwag mo akong lokohin ha. Hindi kita lolokohin. Tingnan mo. Ngayon, naka-embroidery ng maliit na dinosaur. Ang ate sa iyong damit. Kapag sinuot mo ito, siguradong mapapansin sa paaralan. Ako ang pinakagalit. Sige na. Mabilis, maghugas ng mukha at magsipilyo. Pumunta na sa agahan. Kung hindi, mawawalan ka na ng lahat kay Dabao at Erbao. Kung magpapakita ako ng magandang asal sa school, maari ba akong kwentuhan ni ate ng kwento bago matulog? Siyempre, pwede naman. Tingnan mo nga, si Yuyu at itong tatlong pasaway na batang ito. Diba, parang isang pamilya na tayo. Simula nang dumating si Qiangi, Yuyu, dahil dito, mas naging masunurin ang mga batang lalaki. Pati ang atmosfera sa bahay ay naging mas masaya. Kung meron lang akong ganito, ako, ayos na ayos iyon. Ginoong Gyu, masakit ba ang binti ninyo? Ito ay mga lumang sakit. Maglakad ng mas mabilis. Diyan sumasakit ang binti. Yuyu, kung ayaw mo sa mabagal na paglakad ni Lolo, maari kang tumakbo na sa unahan at maglaro. Lolo, magmamasahe ako. Hayaan mong magmasahe ako sa iyo. Talaga. Kailangan na natin si Yuyu. Tara. CJ. Ang maliit na kamay ni Yuyu. Talagang magaling. Ginoong Gu, kumusta po kayo? Sige, susubukan ko. Talagang hindi na masakit. Yoyo ah, ang galing mo talaga. Mas magaling ka pa sa masahe. Sobrang husay. Ginoong Gyu, subukan niyo po. Subukan niyo po. CJ. Mas mabuti na. Ginoo, ang bali sa kaliwang binti ninyo ay tila muling nagiging maayos. Ang dating puwang ay malinaw na lumiit. May mga bago ng mga buto na nabuo sa paligid. Totoo ba? Hindi mo ba sinabi dati na ito ay isang lumang sugat na mahirap gumaling? Siyempre, ito ay dahil kay Uyu. Araw-araw, nagmamasahe siya sa akin ng kalahating oras. Ngayon, ang mga binti ko, hindi na lang masakit. Naghilom na rin. Yoyo, talagang ang galing niya. Sigurado bang gumaling na? Baka may mali sa kagamitan. May error kaya.
Sa sarili kong binti, di ko ba malalaman? Yun ay dahil sa masahe ni Yoyo na gumaling. Walang duda. Paano makakatulong ang masahe? Sa paghilom ng bali ng buto. Ipagpatuloy ang dati na plano sa paggamot, tiyaking mapanatili ang kasalukuyang estado. Ayos. Sige na. Aking mga binti, hindi ko ba alam? Matagal na akong umiinom ng gamot. Wala namang pagbabago. Pagkatapos ni Uyo na magmasahe sa akin, araw-araw ay mas magaan na. Yuyu siya ang aming maliit na swerte. Dr. Zhang, sa mga nakaraang taon ay talagang nagbigay ng buong puso. Ang paggaling ng buto na ito, tiyak na epektibo ang paggamot. Ikaw nga, huwag masyadong magtiwala. Ako ba ang pasyente o? Ikaw ang pasyente. Tatay, pwede bang makipag-usap ng maayos? Anong usapan? Hanggang ngayon, wala ka pang apo na maibigay sa akin. Naiinis ako tuwing nakikita kita. Tatay, ako, umalis ka. Umalis ka. Lolo Gyu, maaaring ang doktor ang nakagaling. Tulong lang po ako sa pagmasahe. Hindi galit si Lolo. Nagmumukha kang matanda kapag nagagalit. Gumawa ako para sa iyo ng iyong paboritong chocolate cookie. Ding, panahon na para satsaan ni Lolo. Yoyo, ikaw ang aking maliit na swerte. Ikaw ang aking mahal na mahal. Yoyo hindi ba dapat mag-una ka na sa baitang? CJ, balik ka. Kasama ng mga batang ito. Pumunta sa mga pribadong paaralan. Tumanggi ako. Ayaw ko. Kasama siya sa pagpasok sa paaralan. Pumunta siya. Wala na tayong magandang buhay. Walang silbi ang pagtutol. Ginoong Liu, pakiayos agad ang mga papeles ni Uyo sa paaralan. Isang hindi kilalang tao. Maliit na bata. Si Ginoong Lao at Ginoong Gu ay talagang mag-aayos ng pinakamagandang paaralang aristokrata para sa kanya. Sige, Ginoong Gu, aasikasuhin ko agad. Hindi ba't ang pamilya Gu talagang nagbabalak na panatilihin siya? Yuyu, oras na para gumising. Mag-aaral ka ngayon. Ang school uniform mo ay tama. Hindi tama. Lolo, pabor ka. Nang magising ako, gising na ang pangalawang anak. Lolo. Lolo, bakit ka nagsasalita ngayon? Nahihiya, nahihiya, nahihiya. Ito na ang ating mahal na prinsesa ng pamilya na dapat ganito ang itsura. Kayong tatlo, makinig kayong lahat. Simula ngayon, kayo ay mga espesyal na kabalyero ni Uyu. Dapat ninyong protektahan si Uyu sa paaralan. Naiintindihan ba? Naiintindihan. Ikaw, mabahong bata. Gusto mo ring matuto tungkol sa dalawang kuya mo. Sasabihin ko sa iyo, kung magiging bastos ka kay Uyu, tungkol dito, yung paborito mong strawberry pudding. Sa gabing iyon, ay kukunin ko ito. Lahat ibigay kay Uyu. Naiintindihan ko, Lolo. Salamat, Ginoong Gu. Pupunta na akong mag-aral. Ikaw ang paborito ko. Honey sweet little princess. Simula ngayon, kailangan mong araw-araw masaya. Laging paminsan-minsan ng lolo mo. Okay. Pumunta ka na sa paaralan. Aking honey sweet princess. Gino, huwag kang magalit. Si Qiangi, Yuyu ay simple. Pumunta sa paaralan. Babalik na mamaya. Hindi ba't masaya ako? Nagmamalasakit tayo sa pamilya. Sa wakas, may isang maliit na prinsesa na. Yoyo, pagdating sa paaralan, kung may mga hindi magandang nangyari, sabihin mo kay Lolo. Susuportahan ka ni Lolo.
Wen Yu, umupo ka sa bakanting upuan na iyon. Opo, guro. Mga kaklase, simulan na ang klase. Mga kaklase, klaseng ito. Maaari bang huwag mo nang sipain ang upuan ko? Nakakagambala sa klase. Ginagawa mo ito ng sinasadya. Ikaw ang patuloy na sumisipa sa upuan ko. 3 beses na ito. Lin Xiaoran, Wen Yu, huwag magsalita habang klase. Umupo ka. Kung may tanong, pag-uwi na lang pag-usapan. Tingnan natin ang susunod na tanong. Ikaw ay nagmamay-ari lang ng pangalan ni Gujia para makapasok sa marangyang paaralan na ito. Huwag kang makipagtalo sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ka dapat nagmumulto sa akin habang nasa klase. Ngayon ay hindi dapat ka nandito sa harap ko. Sisipa na ako. Anong magagawa mo? Sa paaralang ito, walang sinuman ang tumapang na magsalita sa akin. Kuninin mo. Huwag. At Yuyu. Nasaan ang tao? Bakit wala sa silid-aralan? Nawawala ang bag. Tara na. 924. Huwag. Huwag siyang hilahin. Pinipilit kitang sumalungat sa akin. Sabi ng kaklase ni Yuyu. Kakalabas lang niya. Sina Lin Xiaoran ay sumama. Lumabas din kasama niya. Lin Xiaoran. Noong nasa kindergarten siya, palagi siyang nang aapi. Huwag siyang hayaan na manakit. At Yuyu. Tulong. Magmadali. Bitawan mo ako. Hindi mo binibigyang galang ang kaalaman. At lalong hindi mo binibigyang galang ang iba. Humingi ka ng tawad. Sinampal siya ni Ate Yuyu. Kasing galing niya tayo sa pagsampal. Bakit kayong dalawa ay nakatunganga? Bakit hindi niyo siya sinasampal? Tigil na, tigil na. Walang pwedeng mangbuli kay Ate Yuyu. Alam niyo ba kung sino ako? Ang aklatan ng paaralan ay donasyon ng tatay ko. Kayo, mga batang hindi pa nakapagtapos. Sa kindergarten, mangahas kayong makipagtalo sa akin. Ano bang espesyal sa aklatan? Ang buong playground ng paaralan at ang laboratorio. Lahat ito ay pinera namin. Kung gagawin mo ulit, na nananakit kay Ate Yuyu, papaalisin ko ito kay Lolo. Yung sirang aklatan na donasyon ng tatay mo. Hindi naman siya Gu. Bakit kayo tawag ng tawag sa kanya na ate? Siya ba ay bahagi ng pamilya Gu? Bastardong anak. Ano bang sinasabi mo? Subukan mong ulitin yan. Magtatangkang saktan mo ako. Aking kapatid na babae. Ako lang ang pwedeng mang-api sa kanya. Sasaktan kita, masamang tao. Hayaan mong apihin kanya. Paano ba ang pamamahala sa inyong paaralan? Bakit ganito ang nangyari sa anak ko? Dito sa klase na ito. Napalo siya ng ganito. Nasaan ang prinsipal? Agad niyang tawagin dito. Ginoong Tan, huwag kang mainis. Tungkol sa bagay na ito, kami ay nagsasagawa rin ng investigasyon. Ano pa ang iniimbestiga? Alam niyo ba kung sino ako? Agad niya silang tanggalin. Ayan, Gi. Lin, kalmahin niyo ang sarili niyo. Tingnan niyo, yung mga humahawak. Lahat sila ay mga bata sa preschool. Naiuwi na ng guro. Na naituwid na. At saka, may mga patakaran ang paaralang ito. Na hindi basta-basta pwedeng magpaalis ng estudyante. Mga patakaran. Ang asawa ko ay ang general manager ng Sheng An Group. Siya ang nagbibigay sa paaralan ninyo. Mag-donate ng aklatan. Mag-donate ng gymnasium. Ngayon, pinagtitripan ng iba ang anak ko. Sinasabi mo ang mga patakaran sa akin. Director, kailangan mong malaman ang pagkakaiba ng mahalaga at hindi. May ilang tao na kahit pumasok sa paaralang elitista, hindi rin maihahambing sa amin. Mga anak ng mga maayos na pamilya. Ang batang ito, kahit na inirekomenda ng Gujaya, para makapasok, pero sa mga dokumento, naka-fill in ay isang magulang. Na ina, wala rin siyang trabaho na formal. At walang koneksyon sa pamilya. Malamang ay wala rin relasyong kamag-anak. Wen Yu, si Wen Xiao at ang mga kasama niya, parehong nasa preschool. Hindi pa marunong mag-isip ng maayos. Ikaw ang nanguna sa bagay na ito. Tingnan mo, humingi ka ng tawad kay Lin Xiaoran. At magbigay ng pasensya. At ituring na tapos na ang bagay na ito. Sige ba? Siyempre, siya ang nagkamali sa simula. Pero pinili mong manakit ng kaklase. Sa bagay na ito, hindi tama. Totoo, walang disiplina. Kahit mag-sorry pa, hindi marunong. Hindi ka marunong magpakita ng magandang asal. Hindi ako nagkakamali. Hindi ako mag-sorry. Ikaw, Wen Yu, kung gusto mo pang mag-aral ng mabuti sa hinaharap, humingi ka ng tawad kay Lin Xiaoran. Subukan mong pahirapan ang kapatid kong babae. Tingnan mo lang,
Si Lin Xiaoran. Una munang tinulak ang upuan ni Yoyo ate. Kinuha ang kanyang bag. Binuhat ang kanyang libro. Kaya kami na ang gumawa nito. Dapat ang nagkamali ang unang humingi ng tawad. Huwag kang bastos. Paano naman kami ni Xiaoran gagawa ng ganitong bagay? May tsitsili sa silid-aralan. At iyon ay sa pagitan ng mga kaklase. Nagpapalipas lang ng oras. Pero kayo ang pumatay sa anak ko. Ganito ang itsura niya. Ginoo, ngayon tungkol dito. Kailangan mong sagutin ako. Isang paliwanag. Kung hindi, walang katapusan. Tatay Direktor, natatakot ka ba sa asawa niya na hindi mag-donate sa paaralan? Pero kami, ang pamilya Gu, mas marami ang na-donate namin. Gusto mo bang pag-isipan pa? Sino ang dapat humingi ng tawad? Kayong tatlo, mga walang modo, na umaasa sa ilang salapi ng pamilya, at nagiging walang galang, na kayang makipag-usap sa akin ng ganyan. Lalo na ikaw. Napakabata mo pa at ang daldal mo. Masama ang puso. Lumaki rin na. Mahilig sa chismis. Hindi nakapagtataka na hindi ka pinapansin ng mga magulang mo. Nagsisinungaling ka. Hindi ako pinapabayaan ng mga magulang ko. Hindi sila ganoon. Ayan, Gil. Lin, pwede mong sabihin na ako. Pero hindi mo pwedeng sabihin si Sanbao. Sinasabi lang niya ang katotohanan. At ang iyong kilay ay may pino. May mansa sa ilalim ng mata. Madali kang magalit. May ugali kang magsalita ng walang pag-ingat. Kung magpapatuloy ka pa sa masasamang salita, hindi lang ito nagdudulot ng masamang karma, kundi nakakaapekto rin sa swerte ng mga tao sa paligid mo. Ikaw, direktor ng pagtuturo, nakita mo ba? Yung munting mahal na ito, naninibugo pa sa akin. Ngayon, tiyak na gagawin ko, na hindi kayo makakatakas ng hindi napapahiya. Asawa, pakiusap, lumapit ka na. Nasa paaralan ang anak natin. Sinaktan siya ng iba. Sinasumpa pa nila ang pamilya natin. Alam ko, nasa biyahe ako ngayon. Asawa, tatay, Ginoong Lin, ayos ka lang ba? Nandito na ang mga bata. Yoyo, pagod ka ba sa unang araw ng klase? Ginoong Gu, hindi po pagod si Yoyo. Naiintindihan mo ba ang mga itinuro ng guro? Naiintindihan ko po, ang mga aralin ng guro. Naiintindihan ko lahat, ang pagkain sa paaralan. Sanay ka na ba? Masarap ang pagkain sa paaralan. Mayroon bang mga bagong kaibigan na nakilala mo sa paaralan? Nakilala ko ang maraming bagong kaklase. Ayos lang, ayos lang. Kayong tatlong malilikot. Nagmabaliw ba kayo sa paaralan? Na naman. Araw-araw na lang. Hindi ako mapakali. Ginoong Gu, hindi malikot si Sanbao. Gusto lang nilang protektahan ako. Kaya nakipag-away sila sa mga kaklase. Protektahan ka. Magaling. Ganyan tayo, mga lalaking nag-aalaga sa pamilya. Sa susunod, dapat kayong protektahan mo ng maayos si ate. Kami na ang magpoprotekta sa kanya. Hindi mo na kailangang purihin. Sige na. Si Ate Yuyu ay isa namin. Tayo lang ang pwedeng mang-api sa kanya. Hindi pwedeng iba. At saka pa namin siya aalagaan. Nang buli kay Ate Yuyu. Si Lin Xiaoran at pinaiyak siya. CJ. Sandali lang ah. Papalitan ko si Wang Ma para gawin ang paborito ninyong strawberry pudding. Kailangan kumain ng marami ngayon. Magpahinga ka ng mabuti. Ginoo, dala ni Ginoong Lin, ang kanyang asawa at anak. Dumating sila upang bumisita. Si Ginoong Lin ang nang buli kay Yanji. Yoyo kanina, papasukin sila. Ginoong Gu, kami ang may kasalanan sa pangyayaring ito. Dinala ko sila para humingi ng tawad sa inyo. Hindi ba si Ginoong Lin ito? Bakit ka may sugat? Bumibisita ka pa. Itong batang si Xiaoran, hindi marunong mag-isip, gumawa ng walang ingat na bagay, at nagsabi pa ng masasamang salita. Kakatapos ko lang magpatingin sa ospital. Agad kong dinala siya para humingi ng tawad. Wen Yu, huwag mong masyadong alalahanin. Pinapakiusapan ka ng tito mo na humingi ng tawad. Na, hindi naiintindihan ng mga bata. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? At saka ako, nagmamadali lang ako. Bigla akong sinaktan. Lahat ng ito ay, hindi pa rin alam ang pagkakamali. Kung hindi mo siya unang inistorbo, hindi sana ito nangyari. Hindi ko rin sana, naka-aksidente dahil sa pagtawag sa iyong ina. Pasensya na. Pasensya na. Ikaw ay patawad. Tio Lin, huwag ganyan. Pakialisin mo siyang tumayo. Mabilis, tumayo ka na.
Sana hindi ka magalit. Magiging kaklase pa rin tayo sa hinaharap. Kailangan pa rin nating magkasama. Basta't sa school. Huwag na siyang manakit ng kaklase niya. Siyempre naman. Ito pa rin. Yung si Yoyo namin. Mabait siya. Magpasensya na kaya siya. Tanggap namin. Yung regalo. Huwag na lang. Sa hinaharap. Kailangan mong maayos na turuan ang iyong anak. Sa tingin ko siya, ay hindi taos pusong humihingi ng tawad. Alam ko nga. Pero sinabi ng mama, para sa iba, may pagkakataon siyang magbago. Baka nga, magiging mas mabuti pa siya. Ayoko nang pakialam. Kung lalong gagawin niyang masama si Yoyo, sasaktan ko pa rin siya. Yung pakiramdam na protektado. Ang ganda naman. Kung talaga silang, mga pamilya ko sana sila. Baliktarin mo ito. Tama na. Ibalik mo pa. Tuhugin mo. Ganyan na, pwede na yan. Tada. Ang 3 antas kong rocket. Bunso. Mamaya, maglalaro tayo. Tingnan natin kung sino ang makakalipad ng malayo. Ano bang kahanga-hanga dito? Ganyan ba ang paglipad? At Yuyu. Sandali lang. Sabi lang ni Mama na huwag akong mang-abala sa pamilya ng Gyu. Hindi niya sinabi na huwag akong humanap ng tao. Shenlil. Lumapit ka. Gusto mo bang makipaglaro sa kanila? Gusto ko sanang makipaglaro sa kanila. Pero hindi nila ako pinapansin. Dati, hindi sila ganyan. Iyon ay dahil kay Wenyu, na sumakop sa kanilang 3. Kung palalayasin mo siya, siyang 3, tiyak na makikipaglaro sa iyo. Wenyu. Huwag ka nang makipaglaro kay Wenxiao, Wenxiao, at Wenjing. Sila ay mga kaibigan ko. Maaari ka ring makipaglaro sa kanila. Sama-sama. Ngunit dahil sa iyo, hindi na sila nakikipaglaro sa akin. Ikaw ang umangkin sa kanila. Shenlil. Hindi ko sila inangkin. Kung sino ang makakasama, ay karapatan nila. Gaano karaming pera ang gusto mo? Bago ka umalis, sabi ng tatay ko, walang bagay na hindi nagagawa kung walang pera. Gaano karami ang kaya mong ibigay? Guwenzhao, nakita mo na. Si Wenyu ay mabuti sa inyo. Hindi naman siya tunay na nagmamalasakit. Sadyang mahilig lang siya sa pera. Kung hindi, sa kanyang katayuan. Bakit siya lalapit sa atin ng ganito? Ulitin mo nga. Mali ba ang sinabi ko? Si Shenlele ay magbibigay sa kanya ng pera. Pinalayas na siya. Kung hindi siya sakin sa pera, bakit hindi siya direktang tumanggi? Alam ko na. Gusto mong lokohin kami para makipaglaro sa iyo. Palaging nananamantala. Ikaw na mahirap na ganito. Mahirap, marumi, mababa ang uri. Dapat lumayo ka sa amin. Tatanungin kita, sa tingin mo, si Dabao at ang mga kaibigan niya, sa paligid nila, ay may mga kaibigan pa rin. Siyempre, mas mahal sila kaysa sayo. Mas mahalaga sila. Hindi ba't ang pagkatao ay naiiba, at nahahati sa iba't ibang antas? Ang mahirap ay laging marumi. Ang mayaman ay laging marangal. Maaaring mabili ang pera, maraming bagay. Pero, hindi mo mabibili ang tunay na puso ng iba, at hindi mo rin mabibili ang tunay na kaibigan. Sila 3 treasures ay mga mabubuting kaibigan ko. Sila ang mga taong tunay kong gustong pahalagahan. Kaya kahit magkano ang ibigay mo sa akin, hindi ako aalis. Paano ito posible? Ito ay tiyak na isa na namang balak niya. Ang mga mahihirap ay pinakamadalas na tuso. Ikaw ang nag-udyok, kay Shenlele na maghanap ng problema kay Ate Yu. Tama ba? Anong pakialam ko dyan? Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin at tanungin mo. Di ba't malalaman mo na? Dabao, may asma ka ba? Nasaan ang gamot? Walang gamot sa asthma. Dabao. Walang gamot para sa hika. Ayos lang si Dabao. Sasama kita sa klinika. Doktor, pakiusap, tulungan niyo ang kapatid ko. Umaatake ang kanyang hika. Narito ako. Dabao, mas mabuti na ba ito? Sabi ng guro, may likas akong swerte. Kaya ibabahagi ko ang aking swerte kay Dabao. Para gumaling na ang hika ni Dabao.
Kanina, sobrang seryoso. Ngayon, biglang gumanda na. Dabaw. Ate, huwag kang mamatay. 你不要死啊，大哥，你不要死！呸呸， Bao. Bao. Magsalita ka ng maganda. 好听的， Siguradong makakabawi ang ating kuya. Tulad ng pagong. Mahabang buhay. Tumahimik ka. Lolo. Tio. Ang aking apo. Mabuti kung wala kang sakit. Talagang natakot ako. Dabaw. May masakit pa ba? Si Kuya Yoyo ang nagsagip sa akin. Binuhat niya ako habang tumatakbo. Salamat, Kuya Yoyo. Walang anuman. Pero sa susunod, tandaan mo, dalhin mo lagi ang espesyal na gamot. Sabi ko na noon pa, Yuyu, yun ang aming maliit na swerte. Yuyu, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, delikado si Dabaw. Kahit na siya mismo ay takot na takot, nananatili pa rin siyang nag-aalala sa iba. Itong batang ito, sobrang nakakaawa. Yoyo, halika. Pumili ka ng isang maganda at paboritong damit. Ginoo Gyu, marami na akong magagandang damit. Nang sobra-sobra, huwag mo nang bilhan ako. Paano naman iyon? Sinabi ko sa mga matagal kong kaibigan. Lahat sila, may inampon akong apo. Sa darating na salu-salo sa bahay, dapat, magsuot ka ng maganda at kaakit-akit. Ipakita mo sa kanila. Halika. Ano sa tingin mo dito? Yoyo, ang puti ng balat mo. Kapag sinuot mo ito, tiyak na. Magiging parang magandang prinsesa ka. Ayos ba? Alaynan. Ito na yun. Naghihintay na si Ate Yoyo sa'yo. Ang babae talaga nakakainis. Huwag mong pagtaksilan. Ate Yoyo, pasensya na. Ang ganda ni Ate Yoyo. Tingnan mo. Yuyu, ayos lang ba? Salamat, Uncle Gu. Tingnan mo nga. Nakatabi si Yuyu at si Lau. Parang isang pamilya talaga. Ganito lang dalhin. Sasabihin na tayo, ang pangunahing apo ng pamilya Gu. Walang tao ang hindi naniniwala sa kanya. Hindi pa ba gustong gawin ng matanda na siya ang maging pangunahing apo ng pamilya Gu? Matanda. Ginoo Gu, nakahanda na ang handaan. Sige, umalis na tayo. Umalis na tayo. Ang ganda, di ba? Mabagal ka lang, Yaong Master. Gabao, Erbao, Sanbao. Mabagal kayo sa pagtakbo. Hintayin niyo ako. Sige na, wag nang habulin. May tagapag-alaga naman. Yoyo ah. Samahan mo si Lolo para makilala ang aking matandang kaibigan. Sige po, Lolo Gyu. Tara. Lao Zhang ah. Kamusta? Mabuti naman ka makailan. Halika, ipakilala kita. Ito ang aking apo. Matalino at masigla. Magandang araw, Lolo Zhang. Magandang araw. Lao Gu ah. Lilaw. Kamusta ka ah? Uminom ka ba? Hindi pwedeng uminom ah. Ngayon, ang apo ko ah. Sobrang mahigpit ang pagbabantay. Hindi pinapayagang uminom. Ang apo ay talagang maunawain. Magandang araw, Ginoong Li. Magandang araw. Ang apo ay talagang maganda. Ayos lang. Mag-enjoy kayo sa pag-inom. Tingnan natin ang nakaraan. CJ. CJ. Tara. Halika. Umupo ka sandali. Umupo ka rito at magpahinga. Pagod ka ba? Lolo, sabi ng doktor, hindi matatag ang iyong asukal sa dugo. Huwag kumain ng sobrang matamis. Ginoong Lolo, tutulungan kitang balatan ang Nogales.
Para sa iyo, Lolo. Kung ako lang ang apo mo. Gaano ito kaganda. Salamat ah. Ginoong Gyu, gusto mo bang kumain ng cake na iyon? Kung ganoon, kumain ka ng kaunti. Pwede ba? Hindi ko sasabihin sa doktor. Ito ang ating lihim. Ayos, hawak kamay. Ito ang aming maliit na lihim. Hindi ko sasabihin kanino man. Ginoong Gyu, matagal na tayong hindi nagkita. Narinig ko na hindi ka nag-aasawa. Mayroon bang dahilan? Mayroon bang hindi mo masabi? Narinig ko na si Ginoong Gyu. Parang hindi maganda ang kalagayan niya. Hindi dapat natin itago ang katotohanan. May kilala akong mga eksperto sa larangang ito. Baka gusto niyong ipakilala siya. Kayo, huwag niyong gawing pang-aapi ang tatay ko. Ang tatay ko ang pinakamabuti at pinakamalakas na tatay sa buong mundo. Kayo ay walang kakayahan. Kaya nagtatago kayo dito. Binubuli mo ang tatay ko. Nakakahiya talaga. Nakakahiya talaga. Nakakahiya talaga. Saan ang galing yung batang yun? May lakas ng loob na pakialaman ang bagay ko. Tatay, kailan ito mangyayari? May ganito ng kalaking anak na babae. Bakit hindi ko alam? Yuyu, halika. Kailan pa ako nagkaanak na babae? Kailangan ko bang ipaalam sa inyo? Hindi naman ganun. Bumalik ka at sabihin sa iyong ama. Mula bukas. Ititigil na ni Gu ang lahat ng kooperasyon. May sasabihin si Gu, ating to. Mag-usap tayo ng maayos. Yuyu, babalik tayo sa banquet hall. Sige, Dad. Hanapin si Lolo. Ek, nasa hita ni Yoyo. May isang, katulad mo, kulang mansa ng puso. Halika Yoyo, bumaba ka. Tingnan ng tito. Hindi ba? Talaga bang may dugo kaming magkaugnay? Sa akin. Ginoo Gyu, ito ang impormasyon na kailangan mong suriin. Ayon sa balita, ang kalagayan ng pamilya ng ina ni Wenyu, palaging hindi maganda. Hindi pa nakakatapos ng kolehiyo. Lumabas para magtrabaho. Nagtatrabaho sa convenience store. Matapos ipanganak si Wenyu, mas lumala ang kalagayan. 3 taon na ang nakalipas, bigla siyang nagkasakit at nawala ng malay. Naging parang halaman. Nalaman ko ang karanasan ni Wen Fanxing. At wala akong kahit anong koneksyon sa kanya. Napakasimple ng karanasan sa lipunan. Hindi siya iyon, na babaeng may ilusyon na umangat. Ginoong Gyu, bakit bigla mong naisip? Naimbestigahan ang pinagmulan ni Wenyu. Matanda na ang matanda. Masyadong maingat. Tungkol sa ganitong mga kamag-anak, dapat talagang alamin ang lahat ng detalye. Para hindi magkaproblema sa hinaharap. Talagang maingat si Ginoong Gyu. Pero kung iisipin, kahit gaano pa kaalaga ang ganitong apo, hindi pa rin ito kasing ganda ng tunay na apo, di ba? Tama ba? Walang anuman, lumabas ka na. Si Liwa at Erwa rin. Binuli sila. Gusto ni Dawa at Sanwa na hanapin si Lolo. At Yuyu, may sakit ang iyong ina. Nasaan ang tatay mo? Talaga bang wala na siyang pakialam sa inyo? Hindi ko rin alam kung saan siya pumunta. Hindi ko kailanman nakilala ang tatay. Hindi rin kailanman nabanggit ni Mama ang tatay. Walang anuman, Ate Yuyu. Kami ay katulad mo. Naglalaro ang Mama at Papa. At hindi kami pinapansin. At Yuyu, gagawin na lang naming mga huluwa. Ang aming lolo ay lolo mo rin. Ang aming pangalawang tiyuhin. Siya ang iyong tiyo pangalawa. Kami ay nakatira sa isang pamilya sa isang vinyas. Sige na. Si Datu, si Segundo, si Tatlo. Upo na kayo. Sige na. CJ. 6 na magkakapatid na huli. Hindi pa nakikita ang ama. Mukha siyang may ilang. Hindi may paliwanag na pagkakahawig kay Ginoong Gu. Ngayon, si Ginoong Gu ay sobrang pinapahalagahan siya. Kung sakaling siya talaga ay anak na babae ni Ginoong Gu. Hindi pwede. Kailangan kong mauna kay Lolo para mapag-alaman ko ang lahat tungkol sa kanya. Hindi makakasabay ang eroplano ni Bo. Galit na galit si Yui at naglalakad ng matigas ang mga paa. Simula nang dumating si Gyanhe. Yui, araw-araw kayong nakangiti kasama ang mga bata. Nakangiti kayo araw-araw kasama ang mga bata.
Tumaas ang postura mo. Naglalakad ka na. Mas magaling pa kaysa dati. Hindi ka na siguro aabot ng 20 taon. Nga, kung hindi pa dumating si Yuyu, yung mga lolo't lola ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa 3 batang ito. Nawasak na ito. Sabi mo, nakakatuwa nga. Nang dumating si Yuyu sa bahay natin, hindi na muling umatake ang hika ni Dabao. Hindi na talaga. Sabi mo, ako naman. Yung lumang sugat sa binti ko. Ayos na lahat. Matagal ko nang tinawag si Yoyo ng ganito. Kaya nararamdaman ko na, siya ay parte ng pamilya natin, Gu. Ginoong Yoyo, magalang at maswerte pa. Siyempre, pasok na pasok sa gusto ninyo. Pero kayo po, sobra pa rin akong umaasa na magkakaroon ng apo na babae. Hindi mo maiintindihan ang ganitong damdamin. Kagabi, ang asawa ko ay nagbigay sa akin ng panaginip. Mahigit 10 taon na siyang wala. Hindi mo kailanman ako pinangarap. Sabi niya, ang iyong tunay na apo, nasa harapan mo lang. Ikaw ay nalilito na. Hindi mo siya makilala. Ganito, kunin mo ang buhok ni Yuyu. At mayroon pang buhok ng matanda. Kunin mo ito para sa isang paternity test. Samantalang naglalaro sila ngayon, nagmamadali ka na. Gawin mo na ito. Yoyo, o Yoyo. Sigurado akong ikaw ang aking tunay na apo. Sinabi ng tatay na makasama ko si Yoyo. Gumawa ng pagsusuri ng pagkakapareho ng magulang at anak. Sige na. Hayaan mo na. Ginoong Gu, narito ang iyong kape. Ilagay mo dito sa mesa. Isara ang pinto kapag lumabas ka. Opo, Ginoong Gu. Nahanap mo na ba? Ipadala ang ulat. Ibigay ang larawan. Mga resulta ng pagsusuri sa mga bagay. Yung batang iyon, talaga namang, apo ng matanda. Nasa tabi ako ni Guchay. Naghintay ng 3 taon. Mula sa pagiging katulong hanggang sa espesyal na katulong. Malapit na akong maging Gian. Gu, hindi ko siya dapat payagan. Nasirain ang lahat para sa akin. Gu. Kapatid, pwede bang magtanong? Ang doktor na responsable sa ulat ng pagsusuri. Nandyan ba si Ilse? Liu, wala siya. Saan siya? May nauna na kaming kasunduan. Sa oras na ito, dapat nandyan siya sa 3 palapag. Ginoo. Paano nangyari ito? Hindi sumusunod sa batas ng heredity, teorya, 10 oras 22 minuto 2.13, hindi sumusunod, hindi sumusunod. 10 oras 22 minuto, hindi sumusunod, hindi sumusunod. Hindi sumusunod sa batas ng heredity, teorya, 10 oras 22 minuto, hindi sumusunod. Paano naman si Yuyu? Hindi siya ang tunay kong apo. Ito, kahit na nagkamali ako. Ang asawa ko, paano siya magkakamali? Talaga, tatay, ang ganitong bagay ay hindi pwedeng pilitin. Ito ay tadhana. Kaya, dapat tayong mag-alaga sa pamilya. Lahat ay ipinanganak na mailabis na araw at kaunti ang buwan. Hindi ba't wala ka rin? Ipinanganak na anak na babae. Huwag mo na akong pahirapan. Kasama ko ang kuya ko.
Hindi ba't dahil sa'yo ito lahat? Walang tigil ang gulo. Wala akong pakialam sa'yo. Anong paraan ang gagamitin mo? Maghanap ka agad ng babae. Magpapakasal o hindi. Hindi mahalaga. Gusto ko ng apo na babae. Lolo, magpatahimik ka na. Kung hindi, magpasalamat na lang tayo sa natural na daloy. Lolo, lalong nawawala ng pag-asa. Yung pagnanais na mapaliguan ang apo. Lalong tumitindi. Basta magawa ko lang na mapagtibay ang pagtanggap ni Lolo. Maghahanap pa ako ng paraan para mabuntis si Yi. Yung posisyon ni Yi, hindi na uli may makipag-agawan sa akin. Uncle Gyu. Lolo Gyu. Anong nangyari? Walang malaking bagay. Ikaw, Lolo Gyu, gusto mong magkaroon ng apo na babae. Yuyu, tayo na. Huwag pansinin ang matandang iyon na nagwawala. Halika, tatay, dalhin kita. Maglaro tayo ng bago. CJ. Tatay Gu, dahan-dahan lang. Tayo na. Lipad na. Gusto ko pa rin magkaroon ng apo na babae. Sige na, itapon mo na. Huwag mong tignan, di ka na mag-aalala. Yuyu. Tatay na godfather. Tatay na godfather. Ito ang ginawa ko ngayong araw. 100 puntos sa diktado. Ganti ang guro na si Sir Fang ang nagbigay sa akin ng gantimpala. Matamis ba? Matamis? Ang Yuyu ang galing-galing. Wala naman. Kuya Tres Bihag. Tingnan mo na agad. Ito ba to? Ito nga to. Ang tagapag-alaga ay mukhang may itinatagong lihim. Dinala sa loob. Ayaw tayong makita. Siguradong may lihim. Gustong itago sa atin. Buksan mo na. Guchang. Ulat. Kuya, ano ang ibig sabihin ng FA na ulat? Alam ko, ibig sabihin ay, yung nasa telebisyon, tinitiyak kung tayo ay tunay na anak ng mga magulang namin. Report, sigurado kaming tunay na anak kami ng mga magulang namin. Palagi nang sinasabi ni Lolo na kami, mga pasaway na bata, para kang mga ganito. Noon pa si Papa nung bata siya. Medyo makulit. Huwag maingay. Huwag maingay. Huwag maingay. Hindi ito ang report natin. Para ito kay Sister Yuyu. Tingnan mo, may nakasulat dito. Pangalan ni Ate Wenyu. Ngunit sabi ng resulta ng pagsusuri, walang ugnayang kadugo. Siyempre naman, wala tayong tatay. Natiyak na may anak sa labas. Samboy, ano ang pinag-uusapan ninyo? Ang anak ng lolo ay hindi lang tatay. Mayroon ding tiyuhin. Ang tiyuhin ay isang babaeng mahilig sa maraming tao. Maaaring si Ate Yuyu ay anak ng tiyuhin. Sa mga binti ni Ate Yuyu, mayroong isang katulad ng tiyuhin. Mga ganitong mansa. At si Ate Yuyu ay may parehong galaw sa paghawak ng chopsticks. At saka, kapag kumakain sila ng noodles, mahilig silang maglagay napakaraming suka. Kaya't napakaduda ng ulat na ito. Isang katotohanan lamang. Ginoo, uminom kayo ng saa para makapagpahinga. Ako'y pupunta sa kusina para magluto ng sopas na lotus at lili. Ayos lang, alisin ang init ng puso. Ginoong Liu, talagang nag-aalala ka. Sabi mo pa, ikaw ang nakatatandang miyembro ng pamilya. Ang paggawa ng mga ito, talagang tungkulin ng mga nakababatang henerasyon. Dapat lang iyon. Napakamahiyain mo. Pinakamahilig ng matanda, ang pagiging maalaga.
Gustong-gusto ng mga kambal ang matatamis. Gagawa ako ng cake mamaya. Hindi ka na mag-aalala sa pakikipag-ugnayan. Babala. Si Jeju. Ang scary na talaga. Sabi ni Kuya Yuyu, lumayo ka sa babaeng yon. Bakit? Ayaw umalis sa bahay natin. Hindi naman tayo. May yaya na nagluluto. Tanga ka talaga, Kuya. Hindi mo ba nakikita? Gusto ni Jeju si Tito Ernie. Gustong maging Tita Ernie. Ayoko namang maging si Jeju na ating tita. Ang luma-luma ng Jeju na ito. Yung eksena na naglalagay ng bagay sa sabaw. Nasa pangangalaga ako ng tiyo. Sa maikling dula. Napanood ko na ito ng maraming beses. Baka si Tito ay magkasakit sa tiyan. Anong gagawin ng kuya? Ganito lang. At saka, ganito lang. Sundin natin ang sinabi ng kuya. Binibilang ang oras. Dapat ay umuubra na ang gamot. Ginoong Gyu, ininitan ko po kayo ng gatas. Mama Mia, Gigi Hu. Bakit ka ganito kaunti ang suot? Gusto mo bang nakawin ang kayamanan ng pangalawang tiyuhin? Kayo ba ito? Which girl? Anong nangyayari? Ano ang sinasabi mo sa akin? Tapos na ba ang homework mo? Tapos na. Tapos ka na bang magsulat? Lahat ng sulat ay tapos na. Ang bait mo naman. Nandito kami para tulungan si Tiyo. Huliin si Gagambukang. Ito, anong klaseng asal ito? Ast? Liu, hindi mo ba sinabi na nasaktan ka sa bukong-bukong mo ngayong araw? Paano pa? Ka makakapagsuot ng ganyan? Ibigay mo. Sa akin, Ginoong Gu, ako. Ay nag-aalala lang na masyado kang napapagod sa trabaho. Dahil sa ating pagtutulungan, sa dami ng taon, sa pagkakataong ito, walang sama ng loob. Sa hinaharap, kung sakaling makita kita, na gumagawa ng anumang, hindi nararapat na bagay, huwag ka nang manatili sa Gyu. Ate Yoyo, tigilan mo na ang pagsusulat. May malaking sasabihin ako sa'yo. Pinatalsik namin si, ang masamang bruha, at pinalayas siya. Sa huli, si Bruha ay tumakbo habang tinatakpan ang mukha. Bakit kayo sumasalungat kay Liu Tesusu? Dahil gusto naming iligtas si ikalawang tiyo. Yung masamang espiritu, palaging gumagawa ng masama sa iyo. Gusto pa niyang maging ating ikalawang tiya. Hindi namin papayagan iyon. Tama. Pero sa aking amang nag-alaga, magtatagal din siya bago magkaroon ng sarili niyang anak na babae at asawa. Talagang gusto kong maging tunay na ama siya. Gusto kong makita siya araw-araw. Gusto kong magpakabata sa kanya. Pero sinabi ng mama, mabait na bata, hindi pwedeng magnakaw ng bagay ng iba. Bilang ba ito ng masamang bata? At Yuyu, kahit na magpakasal si Tito sa hinaharap. Pero ikaw, nananatili pa rin kanyang anak na babae. Kuya, talagang ikaw ay. Bakit mo pa pinapaingay ang mga bagay na hindi dapat? Sige, ikaw na ang magpalambing kay Ate Yuyu. Tingnan mo ito.
At Yuyu, huwag ka nang malungkot. Sasamahan ka namin matulog mamaya. Tiete, ang galing ko, di ba? Huwag lumapit, huwag lumapit. Malaking halimaw, huwag akong kainin. Huwag lumapit, huwag lumapit. Malaking halimaw, huwag. Ikaw, pangalawang anak. Kainin mo ako. Pangalawang anak, anong nangyari sa'yo? Nakatulog ka ba sa masamang panaginip? Huwag mo akong kainin, malaking halimaw. Huwag kang matakot, ikalawang anak. Nandito ang ate mo. Hindi darating ang malaking halimaw. Mabait. Lolo, noong natutulog ako mag-isa noon, palagi akong nananaginip. May malaking itim na halimaw. Nakakain sa akin. Nakakatakot talaga. Pero kahapon lang, kasama si Ate Yuyu natulog kami. Nagawa namin isang napakagandang panaginip. Ang galing mo. Matagal ko nang sinabi sa inyo. Di ba? Yoyo, siya ang maliit na swerte natin. Kapag kasama siya, lahat ng ay ang malas na iyon. Yung mga bangungot na iyon, lahat ay tatakbo na. Tingnan mo, yung binti ni Lolo ay naayos na ni Yuyu. Ngayon, hindi na ito sumasakit. Kaya araw-araw akong dapat matulog kasama si Ate Yuyu. Para hindi ka mangarap ng malaking halimaw. At ako rin. Ginoong Yuyu, tumawag ang sanatorium. Sinabi na lumalala ang kalagayan ng iyong ina. Bigla. Mama. Sandali lang. Hoy. Biglang lumalala. Pupunta ako agad. Ginoong Liu, ihanda ang sasakyan papuntang sanatorium. Ginoong Liu, nasa gitna pa rin ang pagpupulong. Malapit na. Kabayo. Magpatuloy kayo. Huwag mag-alala, Ate Yuyu. Siguradong okay lang ang tita. Sino ang kamag-anak ni Wen Fanxing? Ako ang kanyang anak na babae. Biglang nagkaroon ng respiratory failure ang pasyente. Ginagawa namin ang lahat para mailigtas siya. Ngunit napaka-critical ang sitwasyon. Kailan darating ang mga nakatatanda sa pamilya? Kailan sila darating? Bilisan niyo. Diyos ko, pakiusap. Bigyan mo ako ng swerte. Ibigay mo na lahat sa nanay. Basta gumaling lang si nanay. Handa akong gawin ang kahit ano. Doktor, walang hininga ang pasyente. Agad na mag-rescue. Palakihin. 200. Yoyo, Tio. Walang anuman. Mabuti ang mama. Siguradong may paraan ang tito para iligtas ang mama. Nakaraos na ang pasyente. Sa panganib. Pero kailangan pang obserbahan. Salamat. Wala nang problema si mama. Tito, mamaya sasamahan kita para makita si mama. Kailangan pumasok si Guchay para makita si Wen Fanxing. Kung sakaling makilala siya ni Guchay, ano ang gagawin? Makinig ka. Ano man ang paraan mo. Dali-daling dalhin si Wen Fanxing mula sa observation room. Kahit ano paman, huwag mong hayaang makita siya ni Guchay. Naintindihan mo ba?
Doktor, ayan, Gil. Wen, ano ang dahilan ng biglaang pagkabigo ng paghinga? Na ito, may epekto ba ito sa dati niyang kondisyon? Mayroon bang epekto? Maaaring dahil ito sa matagal na pagkakahiga ng pasyente, na nagdulot ng paghina ng function ng baga. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon ay stable. Kailan siya makakalabas ng silid obsession? Kung walang mangyaring problema ngayong gabi, may aakyat siya sa karaniwang kwarto. Ayos. Nanay. Tito Gyu, iyong nanay yun. Tumigil ka. Tito Gu, sandali lang ako. Tumigil ka. Holding me down and killing me so. Ikaw yun. Ikaw yun. Nanay. Mama, sa wakas nagising ka na. Yuyu. Huwag kang magpanggap na mabait. Umalis ka na. Tingnan mo nga. Nakatayo si Yuyu kasama si Laur. Parang isang pamilya talaga. 10 oras 22 minuto, hindi tugma, hindi tugma. Hindi ito tumutugma kay Gu Changsu at Wen Chao. Ito ay hindi ayon sa relasyon. Paano magiging hindi? Ang aking apo si Yuyu. Ginoong Wen. Alam kong kakagising mo lang at mahina ka. Ngunit, tungkol kay Yuyu. Lumabas ka na. Bakit ganito si Mama? Sobrang galit kay tatay. Dati ba silang magkakilala? Mama. Ginoo Gyu. Sa wakas nahanap na kita. Kanina, nakausap ko na ang doktor. Bagamat si Qianji, Wen, ay ligtas na sa panganib. Kung siya ay masyadong emosyonal, maaaring magdulot ito ng komplikasyon. Kaya kailangan niyang magpahinga. Yoyo, samahan mo ng mabuti ang mama. Dad ko ay darating sa inyo sa loob ng ilang araw. Ingatan mo sa daan, Dad. Kailangan mong kumain sa tamang oras. Ginoo Gyu, kung magising lang ni Miss Wen, medyo naging emosyonal siya. May intindihan naman. Sa kanyang rehabilitasyon sa hinaharap, sinasalihan ko ang gamot. Anumang sitwasyon, agad kitang abisuhan. Siya iyon, ang babae noong gabing iyon. Yun si Yuyu. Baka talagang, anak ko siya. Ganito ba, Mama? Mas comfortable. Siguradong siya ang sinasabi ng guro na pagkakataon. Nang dumating siya, nagising si Mama. Napakabuti talaga. Yoyo, bakit mo siya tinatawag na ganap na tatay? Yung panahon na hindi nagising si nanay. Ano ba talaga nang nangyari? Binibigyan ako ni Lolo Gu ng sahod. Para alagaan si Dabao at si Erbao. At si Sanbao at sila. Sabay niyang pinapasok sa eskwela. At saka, yung sanatorium na tinitirhan ni nanay, ang nag-ayos niyan. Yuyu. Gising na si Mama ngayon. Mabilis tayong aalis sa bahay ni Gu. Maghahanap ako ng trabaho. Siguradong mapapangalagaan ka niya. Pero sabi ng doktor, kahit nagising na si Mama, ngunit kailangan pa rin sa ospital na mag-rehab. Nababahala ba si Mama na baka mabuli si Yuyu? Yung nangyari noon ay aksidente. Pareho kaming biktima. Pero si Yuyu ay anak ko. Hindi ko ito papayagan. Walang sinuman ang makakapag-agaw sa kanya mula sa akin. Kahit na sariling ama, hindi pwede. Mama, huwag kang mag-alala. Mabuti ang pakikitungo sa akin ni Ginoong Gu. Palagi niyang sinasabi na ako ay maliit na bituin ng swerte. Nahihiya na ako. At saka si Dabao. Nasa paaralan ako. Nabinbuling ng masasamang bata. Sila ang nagpoprotekta sa akin. At saka, si Qian ba?
Sobrang nag-aalaga din siya sa akin. Mabait siya sa akin. Mama, huwag kang mag-alala. Mag-rehab ka sa ospital. Ang aking yoyo. Mula pagkabata, kasama kita sa hirap. Kahit mukha ng tatay, hindi mo pa nakita. Wala ka ring karanasan na mahalin ng lolo o alagaan ng tatay. Siguradong gustong-gusto niya si Ginoo Gu, no? Mga batang lalaki, malapit na kayong makita ang minamahal ninyong ate na si Yuyu. Pero kailangang tandaan, hindi pwedeng mag-ingay sa kwarto ng ospital. Ayokong mag-miss kay ate Yuyu, ha? Dumarating ako para dalhan siya ng homework. Dumarating ako para magbantay sa kanya, para magampanan ng maayos ang homework. At Yuyu, andito na ako. Uminom ng gamot. Sino kayo? Dabao, Erbao, Sanbao. Bakit kayo nandito? Erbao, ikaw na ang mauna. Sanbao, ikaw na ang mauna. Auntie, hello. Yoyo, hello. Kamusta kayo? Mama, tingnan mo, ang bait nila ngayon. Noon, madalas pa silang nagagalit sa akin. Ngayon, parang mga maliit na Ginoo na. Ayos naman dito. Kailan ako makakalipat dito? Makakaranas ng ilang araw ng kasiyahan. Anong iniisip mo? Ang tumira dito ay may sira sa ulo. Anong dapat ipagmalaki dito? Puwe. Yung nagkakautang na yon, nagising na. Baka sinadya tayong lokohin. Para ipabayad sa atin ang mga gastusin sa ospital. Nanay, huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Sino ang nagmamalasakit sa buhay ng nagkakautang na iyon? Ito ay 200,000. Maghanap ng paraan para mawala si Wen Fanxing mula sa sanatorium. Isipin mo, si Wen Fanxing, makatira siya sa ganitong magandang lugar. Tiyak na may koneksyon siya sa pamilya Gu. Kailangan lang natin siyang hawakan. Huwag tayong mag-alala sa pera sa hinaharap. Tara. Okay. Tara. Mom, Dad, nandito ako. Tara. Mom, Dad, bakit kayo nandito? Sinasabi ko sa'yo, anak, gising ka na. Hindi mo man lang sinabi sa pamilya. Kung hindi dahil kay Ginoong Gu, na nagpadala sa amin ng mensahe. Nasabi ay okay ka na. Hindi namin alam. Sinasabi mong matagal ka nang nakatira sa sanatorium na ito. Hindi naman ito tama. Ngayon, kasama ang tatay mo. Sadyang kinuha ka namin pa uwi. Si Guchay ang nagbigay ng balita sa kanila. Sa tingin ba niya dahil nagising ako, dapat na akong umalis para makuha si Uyo mula sa akin. Lolo at Lola, Tiyo. Kailangan pa ng mama ko na mag-rehab sa ospital. Hindi siya makakasama sa inyo. Tama. Walang duda. Hindi niyo pwedeng dalhin ang tiya. Tama. Magsalita ang matanda. May lugar ba kayo, mga bata, para mag-aral? Nang pagsasalita, umalis kayo. Inay, hindi sila mabubuting tao. Ginagawa nila yan habang natutulog ka. Dinakip nila yung botelya ko habang natutulog ka. Kumikita sa pagiging yaya, panggamot. Gusto pa nilang itulak tayo sa kalye. Inay, huwag kang sumama sa kanila. Anak, anong kalokohan yan? Kailan ba namin nakuhang nakawin ang pera mo? Kaya nga, maaari kaming magpatotoo. Noong nakaraang pagkakataon sa inuupahang bahay, itinulak pa niya si Ate Uyu. Kung hindi dumating si Tito sa tamang oras, mawawalan na kami ng pera. Tama, tita. Nakita namin ito ng aming mga mata. Hindi ako kailanman susunod sa inyo. Ikaw, isang lugi. Magising ka, kaya't nagiging matatag ka na, ha? At ikaw, maliit na batang kuneho. Huwag mong isipin na dahil nagising ang nanay mo, hindi na kita kayang galawin. Hindi aalis. Hindi ka pwedeng pigilan. Magmadaling mag-empek. Huwag kang mag-aksaya dito. Masama. Huwag mong hawakan si Yuyu, ate. Kasama ko ang tita ko. Tumigil ka. Tiyo, anong ginagawa niyo? Walang kinalaman si Qian Shigong. Nandito lang kami para tumingin.
Kinuha namin ang aming kamag-anak mula sa ospital. Wala kang pakialam dito. Huwag mong galawin ang mama ko. Itigil mo, bitawan mo siya. Ikaw, maliit na kuneho. Naghahanap ka ng laban. Huwag kang humawak. Sino ka ba? Wen Fanxing. Anong kaugnayan mo sa kanya? Hindi mo pa ito dapat pakialaman. Kunin mo ang sarili mong pamilya mula sa ospital. Sino ang nagsabi na kapag nagising na ang pasyente, pwede na siyang basta-basta dalhin? Sabihin mo na. Sabihin mo na. Ako, sasabihin ko. May tao. Nagbayad. Hayaan mong dalhin ko siya. Masakit, masakit, masakit. Bitawan mo, bitawan mo. Ay naku, ikaw na may sugat. Pakawalan mo na ang anak ko. Anak, nabasag ang kamay ko. Tatay, mag-report na agad. Hayaang hulihin siya ng pulis. Yung may apelidong Gu. Sadyang sinaktan niya. Ipaparatang ko sa iyo. Mawawala na kami lahat. Tingnan niyo lahat. May nanakit na nga. Mayayaman. Nang aapi sa atin, mga ordinaryong tao. Sobrang inaapi niyo kami. Bakit kayo pa ang nagrereklamo? Anong ginagawa mo? Tama na. Agad na kunin ang kiki sa pasilyo at sa kwarto ng pasyente. Agad na ipaalam sa Departamento ng Legal. Para sa mga kasong panggugulo at masamang pagdukot sa iba. Kasuhan sila ng 3 tao. Siya ang binata. Ikaw ay, sino ang gusto mong takutin? Ikaw ay nanginginig. Sino ang pinapahirapan mo? Tara na, tara na. Mabilis, mabilis. Huminto ka. Ginoong Gu, kunin ang surveillance ng kwarto. Noong una, ang ginawa mong hadlang kay Wenming. Ito ay isang lehitimong pagtatanggol. Walang anumang problema tungkol sa 3 taong ito. Huwag mag-alala. Kami ay magsasagawa ng investigasyon ayon sa batas. Sa kanilang mga naunang kilos, inirerekomenda kong suriin ang kanilang mga bank statement. Tingnan natin kamakailan kung mayroong anumang malaking kita. CJ, salamat kay Ginoo Gu sa pagbibigay ng impormasyon. Agad kaming mag-uusisa. Dalhin na. Huwag. Umalis na. Huwag kang gagalaw. Wala nang masyadong problema. Kayo dalawa, umalis na kayo. Ginoong Miss Wen, sisiguraduhin ko, ang mga magulang mo, at ang bunso mong kapatid, hindi na muling lilitaw, sa harap mo at ni Uyu. Hindi na rin makikialam, sa inyong buhay. Salamat. Ayan, Gil. Wen, may isang bagay, na kailangan kong linawin. Yoyo, ay anak ko. Tama ba? Yoyo, ay anak ko. Tama ba? Tatay, talaga bang tunay na tatay ko? Ginoong Gu, anong kalokohan ito? Si Yoyo. Paano magiging anak mo siya? Sa totoo lang, ang reaksyon mo ay nagsabi na sa akin ng sagot. Ayan, Gu. Wen, maaari ba akong makipag-usap ng direkta kay Uyu? Gumagawa ng isne, at mabilis ang resulta. Ngunit, siya ay iyong anak na babae. Iginagalang kita. Umaasa akong masabi mo mismo. Sa akin ang sagot. Nanay. Si Yoyo siya. Ang anak mo siya. Ang maliit na grupo ng katotohanan. Matagumpay na na-decrete. Nalaman namin, si Ate Yoyo. Talagang kapatid namin siya. Sobrang pinag-isipan ko ito. Paano pa nila nakikilala ang isa't isa? Bakit? Gusto kong kumain ng amoy na tokwa. Amoy na tokwa. CJ, gusto kong kumain ng lanahong tokwa. Tara na.
Magandang araw, Miss Wen. Ako ang espesyal na katulong ni Ginoong Gu. Si Ginoong Gu ang nag-utos sa akin. Natingnan ka. Mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam. Kung may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mag-atubiling magsabi. Salamat. Ayos lang ako. Ginoong Wen, sa totoo lang, talagang humahanga ako sa'yo. Sa mga nakaraang taon, ikaw ang nag-aalaga sa anak mo. Sigurado kang nakaranas ka ng maraming paghihirap. Narinig ko na pinalitan mo na. Maraming lugar na pinuntahan namin. Hindi stable ang trabaho ko. Ilang beses na kaming lumipat ng bahay. At ilang beses na rin akong nagpalit ng trabaho. Pero salamat na lang, si Yoyo ay napaka-responsable. Nandyan siya sa tabi ko. Kaya hindi ko nararamdaman ang hirap. Sa totoo lang, ganito ang ganito. Buhay na puno ng pagsubok. Sa kalusugan ng isip at katawan ng bata, ay hindi maganda. Tulad ni Uyo na, napakamahiyain na bata. Kung siya ay lumaki sa isang matatag at magandang kapaligiran, siguradong magiging maganda ang hinaharap. Ano ang sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Ayan, Gil. Wen, ako ay espesyal na katulong ni Ginoong Gu. Ano bang kahulugan nito? Wala naman. Mag-isip ka pa ng mas maraming para sa anak. Tapos na. Sa huli, ngayon, alam na rin ni Guzong ang pagkakakilanlan ni Uyo. Siguradong bibigyan natin ang anak ng mas magandang buhay. Alam ko na ang dapat gawin. Maging mabuti ka kay Uyo. Huwag na kayong mag-alala. Pakiusap, sabihin mo kay Ji. Gyu, na hindi ako susuko. Sa kustodya ni Uyo. Ngayon, pakiusap, umalis ka na. Hindi na kita istorbohin sa iyong pahinga. Ayan, Gil. Wen, matagal kumain ang mga bata. Natatakot si Uyo na magugutom ka. Hayaan mong dumaan ako para sa iyo. Magdala ng kaunting pagkain. Hindi mo na kailangang magpanggap na mabait. Yan. Gil, ayan, Gil. Wen, anong ibig mong sabihin dito? Umalis ka na. Lumayo ka sa akin at kay Uyo. Huwag mong subukan siyang saktan. Ako. Gong, boss. Sinundan ko si Miss Wen sa rehabilitasyon sa sanatorium. Sabi ng doktor, maganda ang kalagayan niya. May isa pang bagay na marahil ay dapat mong malaman. Sabihin mo, ganito kasi. Nagsampa ng kaso ang abogado laban sa pamilya Wen. Nakarinig ako mula kay Wen Ming. Magpatuloy. Noong araw, si Genji Wen ay nagdalang tao sa inyo. Hindi talaga ito sadyang nangyari. Matagal na nilang pinag-usapan ito sa mga tao, kung saan ka madalas pumunta sa pribadong club, at naisip na rin nila ang iyong mga gawain at schedule. Tungkol kay Isangi. Wen, sa totoo lang, siya ay naturally na. Mga tao na may malambot na personalidad. Kaya kapag nagbigay ng presyon ang pamilya, sumusunod na lang sila sa gusto nila. Sa kabila ng lahat, makakakapit sila sa inyo, at makakapagbago ng kapalaran ng buong pamilya. Alam kong ang mga salitang ito ay maaaring hindi makapagpasaya sa inyo. Ngunit ito ay tungkol sa iyo. Tungkol ito kay Uyo. Sa tingin ko, hindi ko dapat itago ito sa iyo. Assistant Liu. Sinasabi mo ba na, medyo marami na ito? Ano ang gagawin? May kapangyarihan at impluensya ang pamilya Gu. Kung si Gu Chai ay determinado na agawin si Uyo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Sinukat na ni Genji Wen ang temperatura. Maaari na ba akong makalabas ng ospital? Gusto kong umalis kaagad at ayusin ang mga papeles para sa paglabas. Pwede ba? Ito. Nanay, kung lalabas na siya ngayon, hindi ka na magpaparehab, di ba? Na. Ngayon, nanay, pakiramdam niya ay mas maganda na siya. Nakakagalaw na ako ngayon. Kaya ko nang maglakad mag-isa. Wala na rin sakit. Masyado tayong nandito sa sanatorium. Hindi ito maganda. Kailangan nating umuwi ng maaga. Sige, tutulungan ko si mama na mag-ayos. Alaynan. Lolo, si Uyo ang aming tunay na ate. Lolo,
Si Yuyu ang aming tunay na ate. Sa ganitong paraan, si Yuyu ang aking tunay na apo na babae. Lolo, totoo nga iyon. Kung pera mismo ang nagsabi. Ako at si Erbao at Sanbao. Lahat kami pwedeng patunayan. Tutu. Ay naku, ang saya. Maghanda na ng sasakyan. Papunta na sa rehabilitation center. Dalhin mo ang aking apo at ang kanyang ina. Pabalik dito. Aasikasuhin ko na ito. Bilisan mo. Mabilis na umalis. Alaynan. Si Yuyu ay aking apo. Bilisan mo, bilisan mo. Ay naku, may apo na ako. Nasaan na siya? Ang apo ko. Nasaan ang kanyang ina? Paano naman kasi? Dahil sa isang salita. Nawala na siya. Sinasabi ko, pangalawa. Kaya mo ba? May mga anak na kayo. Bakit hindi mo pa siya pakasalan at dalhin sa bahay? Ganito. Makakakuha ako ng karapatan na makilala ang aking apo. Manatili ka sa aking tabi. Ako'y tao na papasok sa lupa. Isang hangarin lamang ito. Hindi mo pa ito nagawa para sa akin. Tatay, tinanggal ko na ang assistant na si Liu. Ngunit, umalis na si Edison kasama si Yuyu. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na maibabalik ko silang mag-ina. Sa iyo, bakit hindi mo pa ako pinapahanap? Anne Tangi, hindi ka dapat basta-basta lumabas sa aking mundo at dinala ang aking anak na babae. Mama! Dahan-dahan, Yoyo. Natapos mo na ba ang takdang aralin? Natapos ko na. Mama! Uminom ka muna ng tubig at magpahinga. Tutulungan kita. Sige, salamat, Yuyu. Buti na lang at natagpuan. Itong liblib na Hardin. Mabait din ang may-ari ng bahay. Sa ganitong paraan, ang mga magulang ko at si Guchay ay nandyan. Hindi na tayo mahahanap, di ba? Pero ang hirap para sa aking Yoyo. Yoyo. Mama, dadalhin kita palayo kay Papa. Magtatampo ka ba kay Mama? Magtatampo ka ba? Mawawalan ka ba ng gana kay Papa? Mawawalan ka ba ng gana sa lolo at sa mga kapatid? Mayroon akong kaunting. Hindi kayang iwanan sila. Pero maraming tao sa pamilya Gu. Ngunit ako lang ang anak ng Mama. Kung aalis ako sa tabi ng Mama, magiging nag-iisa ang Mama. Kaya hindi ko siya masisisi. Hindi ko siya kailanman masisisi. Umalis sa nanay. Mabuting yelo ng nanay. Halika. Nanay, dumating na ang tubig. Mamaya, upo ako sa tricycle para diligan si Xiaohua. Kaya hindi malalanta ang mga bulaklak. Talagang maalaga si Yuyu. Tumakbo ng matagal. Pagod ka ba? Hindi naman. Gusto ko pang makasama si Mama. Pupunta pa kaming magbenta ng bulaklak. CJ, sige, pasakay na tayo. Umupo ka ng maayos. Handa na tayong umalis. Inay, ang bango ng mga bulaklak sa langit. May-ari ng tindahan ng bulaklak. Siguradong magugustuhan niya. Hintayin na lang natin na makabenta si Inay ng mga bulaklak. Para kay Yoyo, bumili ng bagong bag. CJ, umpisa na tayo. Mukhang malungkot si Tio. Paano kaya natin siya matutulungan? Huwag na nating pag-usapan si Tio. Ako na rin ang nag-aalala. Sobra kitang miss si Ate Yoyo. Hindi ko rin alam kung saan pumunta si Tita. Kasama ba niya si Ate Yoyo? Miss kaya nila tayo. Kaya maghahanap na lang tayo. Hanapin natin si Ate at si Tita. Magbuo tayo ng maliit na grupo para habulin ang asawa. Alaynan, nakatayo. Nakatayo. Ang layunin namin ay hanapin ang ate at siya. Bilis, sumunod ka na. Sandali, mag-order ako ng isang bouquet. Para mapasaya si Tito. Sabi ng ate, kapag nakakakita ng bulaklak, mas gumaganda ang pakiramdam. Paborito ng ate ang mga sunflower.
Mag-order ako ng isang malaking bouquet ng sunflower. Siguradong magiging masaya ang tito. Mama, narito na ang order. May nag-order ng mga sunflower. Kaya si Yuyu. Ngayon, sunflower. Ay isa na ring paborito mong bulaklak. Tama ba? Nga. Maganda ang sunflower. Parang ngiti ng mama mo. Sobrang gusto ko na. Walang anuman, mama. Mag-relax ka lang at mag-ayos ng mga bulaklak. Kaya kong tapusin ang order na ito. Ako na ang bahala sa pag-iimpake. Ayun, ayos. Sige na. Bago kunin ang order, 181,493. Villasano. Isa, Binjiang Road. Recipient. Bagong customer sa tindahan. Larawan ni Guchay na kuha mismo, ipinapadala sa customer. Order, kunin ang larawan ni Guchay para sa customer. Guchay, kunin ang larawan. 181,493 para sa customer. Bagong customer sa tindahan. Tala. Miss na miss ko na. Ang anak ko at ang asawa ko. Mga bulaklak na pinili ni tatay. Ayaw makita ni nanay si tatay. Sa bagay na ito, huwag ipaalam kay nanay. May paraan na. Kaya matatanggap ni Papa ang bulaklak. Hindi na siya malulungkot. Ginoong Gyu, ito ay inyong bulaklak. Salamat. Mirasol. Ano man ang iyong kaharapin, matutunan mong maging katulad ng sunflower. Laging matatag, laging masaya. Wen Fansing. Ito ang sulat ni ate. Sulat ni Yoyo ate. Yuyu, umupo ka ng mahigpit. Mabilis na tayo. Mama, masaya talaga ako ngayon. Ang saya kasama si Mama. Sa mundo, si Mama lang ang pinakamahusay. Yuyu, kumapit ka ng mabuti. Huwag kang mahulog. Sa mundo, tanging. Nanay, nasaktan ka ba? Yoyo, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi, masakit ba? Kuya Yuyu, nasasaktan ka bang makita? Ang tatay mo ng diretsyo. Wala ba kayong relasyon? Pakiramdam niya ang lungkot niya, ang hina niya. Hindi ko kayang tiisin. At Yuyu, sumali ka sa aming maliit na grupo. Nga. At Yuyu, sumali ka na. CJ. Kaya mo yan. Sige lang. Sige lang. Kwartet ng mga sumusubaybay sa asawa. Wow, ang galing ng kamay ni nanay. Halika, bigyan mo. Ikaw nga, paliligayahin niya ako. Inay, sa loob ng ilang araw, magiging 8 taong gulang na ako. Sabi ni Lolo, magdiriwang siya ng malaking salu-salo ng kaarawan. Pati si inay ay sasama. Okay ba? Okay. Sasama ako sa'yo. Mama, kaya't ngayon, pumili na tayo ng damit. Gusto kong pumili ng matching outfit kasama si Mama. Alaynan. Tio, muling nawala si tita at ang ate. Ano? Muling nawala si tita at ang ate. Ano? Kailan sila nawala? Saan mo sila huling nakita? Kanino sila kasama? Saang lugar? Ay naku, isa lang ba siyang bata? Tingnan mo, naitanong mo pa silang lahat ng hindi alam ang sagot. Ikaw pa. Para kang isang maliit na cutie. Bless you,
Kakainit lang ng panahon. Kakainit lang ng panahon. Nawala na naman. Tatay, pwede bang, huwag ka nang makialam. Natatakot si Fansing sa dilim. Natakot siya sa malalakas na tunog. Sa mga araw na wala ako, pinagtitripan siya ng mga tao. Naging parang gulay siya. Nakat sa kama. Bakit hindi ko? Siya natagpuan ng mas maaga. Nahihirapan akong makaramdam na malapit na ako sa kanya. Isipin ng dahan-dahan. Patahimikin ang kanyang sugatang puso. Hindi ako para sa pagsisikap na ituwid ang nakaraan. Nais ko lang nabigyan siya ng mas masayang hinaharap. Kaya, bilisan na natin ang oras. Hanapin mo na. Sigurado akong hahanapin ko. Ngayon, hindi ito para sa responsibilidad. Tatay, gusto ko siya. Hindi ko na siya papayagang mawala sa harap ko. Nay, naitala na lahat. Walang problema. Magaling. Pero huwag ipaalam kay Tito Ernie. Kung hindi, ang plano natin ay magiging sayang. Wow, tayo ba ay magkakaroon ng tita sa lalong madaling panahon. Pagdating ng panahon, gusto kong ipagawa sa tita ang strawberry pudding para sa akin. Magsalita ka ng dahan-dahan. Huwag tayong marinig. Yuyu. Between. Nasaan ka ba talaga? Between. Paano ka nandito? Narinig ko. Narinig ko na hinanap mo ako buong araw. Natatakot ako na baka mawala ka na naman. Huwag mo na akong takutin. Akala ko talaga na nawala ka na. Ayos na. Mga bata, nakatitig sila. Sigurado akong hahanapin. Ngayon, hindi ako dahil sa responsibilidad. Tatay, gusto ko siya. Hindi ko na siya hahayaang mawala sa harap ko. Hindi angkop sa mga bata. Nakapikturan na. Gino, puntahan po ninyo si Miss Yoyo. Dito, lumipat ka ng kaunti. CJ, itilt mo ng kaunti ang katawan mo para magmukhang malapit ang pamilya natin. Unang anak, pangalawang anak, pangatlong anak. Kunin lang ang litrato. Huwag masyadong umiti ng labis. Ang pangit naman ito. Kayo, maging mas gentleman. Lahat kayo dapat matuto kay Ate Yuyu. CJ, tingnan niyo dito. Tingnan. Ito ang pamilya ko. Isang masaya at masiglang pamilya. Puno ng pagmamahal na tahanan. Sa hinaharap, tayo ay patuloy na magiging masaya. Tatlo, dalawa.